Paano kung ang akala nating simpleng pananakit lang ng katawan, Bata-bata ko nirarayuma ka na. lumala? Sabi na yung katawan ko na, sige, inom lang ako ng pinililiver ganyan. Nauwi sa pamamaga? Paglobo ng daliri sa kamay o paa? Siya si Joanna. Sa edad niyang 30, nasa prime of her career sana siya bilang customer service agent. Pero noong nakaraang taon, kinailangan niyang huminto sa kanyang trabaho matapos siyang mahirapang makalakad. Nang magpakonsulta sa doktor, nalaman niyang gout pala ang dahilan. Nag-go-work na ako noon. Yun napapansin ko rin sa trabaho pag nagkakape ako. Ang sakit-sakit. Sabi ko, bakit kaya nananakit yung paa ko? Tapos nahihirapan akong lumakad. Pero hindi pa siya yung sobrang grabeng hirap. Kumbaga, ika-ika lang ako. Pero ang pananakit ng paa, pinabayaan lang daw niya. Nasa 8 taon din daw itong pabalik-balik. Hanggang nitong Nobyembre, sinumpong daw ang pinakamalalang pananakit ng paa niya. Bedridden po talaga, hindi ako makakain, sinusubuan lang po ako, tapos naka-diaper po ako, ganyan. Palagi pong kumikurit yung buong katawan ko. Mula balakang ko hanggang baba, dumating sa point na namanhid na siya. Yun pala, ang pamamagang dulot ng gout ni Joanna, kumalat na sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Ang gout ay isang uri ng inflammatory arthritis na nagdudulot ng pananakit at pamamaga ng kasukasuan. Yung gout is really a condition of hyperuricemia. Yung hyperuricemia is yung mataas ang level ng uric acid or serum urate sa dugo. So sa sobrang taas po niya, sometimes nahihirapan yung bato or yung kidneys to eliminate it. So dahil doon, yung uric acid nagde-deposit po siya sa joints when it reaches a certain level. Pag sumasakit siya, yun ang tawag sa flare. Kadalasan, una raw itong tumatama sa hinlalaki sa paa. Partikular na sa mga lalaki dahil natural daw na mas mababa ang uric acid levels ng mga babae kumpara sa kanila. Pero pwede rin daw itong mamana. Mataas po talaga ang predisposition ng genetics sa pag-develop ng gout. So kung yung tito nyo, tatay nyo po, lolo, may gout, there's a high chance na magkakaroon po kayo ng gout. Especially if mas bata po silang nagkaroon ng gout. Sa kaso ni Joanna, may gout din daw ang nanay niya. Sa ngayon, hirap ng kumilos si Joanna. Sa upuan, pag lumilipat ako, dinadrag ko lang siya kung saan ko gusto pumunta. Dahil hindi na rin nakakapasok sa trabaho, nagdesisyon si Joanna na mag-online selling. Kapag lalabas naman ako, naka-wheelchair ako, ganun po. Isa sa pinakapangkaraniwang manifestation ng gout ay ang pagkakaroon ng tophi mula sa namuong uric acid. Ito yung malakarayom na crystals na pumapalibot po sa ating mga joints na kapag lumabas na sa balat ay nakakawig ang itsura sa nana. Pero sa kaso ni Joanna, sa mga daliri niya sa kamay na ipon at lumabas ang gout tophi. Ayan po, hindi ko na siya maklose. Hindi na rin ako nakakapagsulat ng maayos. Napansin din daw ni Joanna na sa tuwing kumakain siya ng sitaw, sumasakit ang kanyang kasukasuan. Nag-start na nung kumain ako ng beans. Ang ulam kasi namin noon yung sitaw. Tapos may halong talong, ganyan yung niluluto ng nanay ko. Tapos napansin ko na sobrang sakit po nung dito ko. Halos gabi-gabi po nung parang 3 days ako noon na sobrang kirot. Pero Doc, totoo bang po pwedeng maging sanhi ng gout ang sitaw? For some patients, beans can really trigger a flare or mga grains. Most common foods that can trigger a gouty flare or increase uric acid sa katawan would be red meat, mga laman loob, alcohol, shellfish, tsaka actually mga drinks with high fructose syrup or matataas po ang sugar can actually also trigger a gouty attack. Mahilig akong kumain ng mga matatamis. May mga processed food din. Umiinom rin ako ng mga nausong mga inumin, mga soft drinks, ganyan. Pero in moderately naman po yung
pag-inom at saka pagkain ko po noon. Basta meron lang akong mga ganun lang. Pero ang katwiran ni Joanna, hindi naman daw siya sobra kumain ng mga nabanggit na pagkain. Kaya ang palaisipan tuloy ngayon, bakit kaya lumala ng ganito ang gout niya? 2017, doon ako na-diagnose na meron pala akong congenital kidney disease. Tinanong ko rin yung nephro ko noon. Sabi ko, Dok, paano po ba naging cause nito? Bakit pumalit yung kidney? Sabi niya, congenital yan. Kumbaga, since birth, meron ka na yan. Bata pa nga lang daw siya, buwan-buwan na siyang dinadala sa ospital dahil sa UTI o impeksyon sa pag-ihi. Ito na raw ang early sign ng problema niya sa kidney. Ang kanyang gout, pinalala ng stage 4 chronic kidney disease niya. Nirefer po ako para magpa-ultrasound, tapos CT scan. Doon po nakita na maliit yung kidney ko. Tapos nakita rin sa laboratory na sobrang taas na ng uric ko noon. If the kidneys congenitally are not functioning to the best of its ability, medyo mahirapan po talaga siyang i-eliminate yung uric acid. And then, syempre marami pa rin pong factors. Pero paalala ni Doc, ingat-ingat dahil kahit sino pwedeng magka-gout. Yung gout can happen to anybody. Mas mataas ang yung risk if you are genetically predisposed. Pero regardless of age and gender, pwede ka pa rin magka-gout. Aminado si Joanna, gamot lang sa kanyang congenital kidney disease ang sinunod niya at hindi ang iniresetang gamot para pababain ang uric acid niya. Takot din kasi ako, ma'am, sa yung mga nagtitake ng sobrang grabing gamot. Pero yun nga lang, ang pagkakamali ko, ang nasa isip ko lang din, mga lamig-lamig lang na sumuksok sa kasukasuan, na pwede mong haplasan, na pwede mong gamitan ng iba't ibang sa bahay. Ang ginawang home remedy ni Joanna para ibsan ang gout niya, pagpahid dito ng bimpong ibinabad sa mainit na tubig. Nahaplasan ko ng langis para hindi pasukan ng lamig, tapos didikitan ko siya ng plaster. Iinuman ko rin siya ng pain reliever para kinabukasan makalakad na ako, maging okay na. Mula mild, lumala ang gout ni Joanna. May 4 stages po kasi ang gout. Ang una is yung mataas lang po yung uric acid level sa dugo pero wala pong simptomas ang pasyente. Pwede po yun. Ang tawag po dun is asymptomatic hyperuricemia. Ang second po is what we call yung gout flare or gouty arthritis or pag inaatake po yung pasyente. Ang third is what we call intercritical gout or yung parang phase of remission, kumbaga. Ang fourth naman po is yung tinatawag na chronic tophaceous gout or yun na po yung nakikita natin may bukol-bukol po sa paa, sa tuhod, sa kamay. Iba't ibang home remedy pa nga kontra gout ang naglalabasan ngayon online. Ikonsulta nga natin ang mga yan kay Doc. Sa ganyang kamagang kamay, ayan, so tignan nyo kung ano yung nagagawa ng yelo. Ang paglalagay ng bimpong may yelo, effective po ba? Okay lang as long as may yelo. Okay po siyang first aid, very safe. 10 to 15 minutes, ilagay niyo po yun bago po kayo pumunta sa ospital. Ang maligamgam na tubig na hinaluan ng asin at oil, approve po ba? I don't think may benepisyo po siya para sa nararamdaman na sakit. So, I would not recommend. Ito namang pagtulog daw ng mas mataas sa level ng ulo ang mga paa. Baka mas may benepisyo po yun for mga ganun klaseng arthritis. Pero sa gout, depende po. Not all the time po siya nakakinhawa. Pero sa dami ng naglalabasang home remedy kontra gout, ang totoo niyan, wala raw talagang permanenteng lunas ang gout. Sa halip, kaya lang itong ma-manage sa tulong ng gamot at pag-iwas sa triggers. Pero ito raw talaga ang mabisa para mabawasan ang tsansa na magkaroon ng gout. Ang tamang dieta. Siguraduhin kasama sa meal plan ang mga pagkaing mababa ang purine content katulad ng gulay, prutas at whole grains. Number 1, stay well hydrated. Pag mababa masyadong tubig or pag dehydrated, usually nakaka-trigger siya ng gouty attack. Ngayon po, tinitake ko yung gamot ko pag pababa ng uric. Tsaka lahat ng bawal iwasan na. Yung gout mismo, hindi siya nakakamatay. Pero yung mga complications niya,
pwede. Siguro yung pinaka-importante is pag meron po kayong nararamdaman, make sure you see a doctor po kaagad. Kapag may nararamdaman na sa katawan, ugaliing ipatingin ito agad, mga kapuso. Huwag nang hintaying mamaga at lumobo pa ang ating problema bago pa natin ito solusyonan.